Kung 15,000 ang sweldo ng bawat consultant, tsaka ginawa nito prior sa election. Di ba sinabi din natin to, di ba? Prior sa election. Pero ngayon, ginagawa na naman sila sa 20th Congress. So, mga kababayan, kung 15,000, kasi 15,000 daw ang pinakamababa based on this document na pinaward din sa atin ni Cathy Binag, which is pinost niya. Kung 15,000 ang allowance per month ng bawat troll account o tinatawag nilang consultant, mga kababayan, meaning aabot sa 225 million every month ang nilulustay ng Congress. Tandaan nyo, 225 million ang nilulustay doon sa mga consultant o trolls nila para mag-comment sa what? Sa mga ahensya ng gobyerno, katulad ni Bangag at tulad ng mga kongresista. 50 katao yung trolls, yung consultant na hinahire kada kongresista. At ito'y pera ninyo. Then, ibig sabihin, mga palangga, within 6 months, based dito sa computation na nirelease na rin ni Cathy, aabot sa 1.35 billion pesos sa loob lamang ng 6 months at renewable pa yung contract. Imagine mo sa troll pa lang ng Bangag administration, within 6 months ay gumagastos sila sa 1.35 billion para lang mag-comment ng papuri sa butod, sa mudlo, sa addictus na Marcos Jr. Ito ang larawan ng bayan natin na kailangan ninyong manindigan. Okay? So ginagamit nila yung salitang consultant na in other words, consultant ay trolls. Troll account, ay mga troll, gumagawa ng troll account, mga troll, my God, mga palangga. 225 million every month. Then kung isang taon, ilang taon na ba yan si Bangag? Ilang bilyon ang nilustay nila dito sa mga trolls. Maliban pa sa kanilang mga ensibada vloggers, maliban pa sa kanilang team Alpotera. So minamanipulate nila, okay, ang social media. Gamit ang pondo ng bayan, mga palangga, mag-comment para maniwala kayo na ang gobyerno ni Bangag ay maganda ang ginagawa. Pero ang katotohanan, etong mga nagko-comment ay bayad ninyo, pera ng bayan, at nagtatago sa title na consultant, pero sila ay mga trolls. At fake news ang pinapakalat nila. Fake news ang kino-comment nila. Minamanipulate nila ang naratibo sa social media. Kaya naman yung iba nating mga palangga, ating mga kababayan, ay what? Naloloko. Kaya dapat muli, imbestigahan na naman itong issue na ito, mga kababayan. Okay? Ano sabi dito? Ang sabi nila, care program orientation. Rationale. Ano yung rationale nila? Professionalized district operations, deploy congressional district support staff, equipped with necessary skills, tools, and orientation to assist in administrative work, digital management, social services, and legislative support, etchos. Ano yung eligibility ng trolls nila? Ito wag na wag kayo mag-apply ng pagiging troll, mga kababayan. Maghanap kayo ng trabahong matino, hindi para maging troll. Kasi kasama kayo sa pagsira sa sira sa buhay natin, buhay nyo dyan sa Pilipinas. Ang sabi dito, must be literate, okay? Strict with educational attainment, technologically adept, consultants have digital tasks and have to navigate an online monitoring platform for accountability. Monitoring sa online, mag-troll, minimum second-year college student o to college graduate. Must be trusted by house member. Kailangan may tiwala lang ang yung kongresista. Well, syempre, ang i-recruit niya, yung mga kakilala niya. Diba? Then, government employees, contractual, appointed, elected, or anyone under government service are not eligible. Okay? So, hindi mo kailangan ng civil service. Kailangan mo lang ng maging troll, mga palangga. At tingnan mo ang edad, 18 to 59 years old. Magtataka ka, di ba? Sa atin, may age discrimination. Na pagtungtong mo ng 40, hirap na hirap ka na makakuha ng trabaho. But only dito sa Congress, sa trolls hanggang 59 years old. Pero sa mga, like mga fast food, kailangan with pleasing personality, chuchu-chuchu, kailangan may alindog, may ganyan, di ba?
discrimination ka, ganun. Pero dito sa House of Representatives, 18 to 59 years old, pwede ka nilang tanggapin para maging troll at mag-start ka ng 15,000 na salary. Mga kababayan, ginawa to ni Bangga. Ni Amy Botox. Ginawa niya to noon, di ba? Kasama yung mga Alpotera. Tinrain niya to eh. Nag-seminar yung kanyang mga trolls. Ayan o, alam ni Maui yan, ni Princess Maui. Alam nyo yan, Channel 167, Team Alindog. Okay? So ito yun mga kababayan. Yun lang yung buod. New guidelines and intake process ensure only qualified and ito. New guidelines and intake process ensure only qualified and truly vetted applicants are trained. Align care with standard consultant protocols with the House of Secretariat. Okay? Ito sabi, signed endorsement letter from House member. Ito, must include list of 10 recommended applicants indicate mandatory care training compliance. List of 10 shall be complete, name and Viber number of care consultant. Focal with designation. O, ganyan-ganyan yun, di ba? Ito lang ang requirements. Must be typewritten, signed, dated, must have Phil's ID account, back-to-back, ensures regarding, cannot be notarized. Okay? O, tignan mo. PDS, yung personal data sheet. Ito daw. Must be typewritten, signed, dated, must be matched the Phil's ID and accounts, actual photo and thumb mark. Actual photo and thumb mark. Not computer-generated. Back-to-back. No erasures regardless of countersign. Cannot be notarized. Hindi pwede i-notarize. Yung kanilang personal data sheet must be verified, signed by the House member. O, ano yan? Yan ay red flag. Bakit hindi pwede i-notarized? Para makita legality na pinanotaryo na ito ay siya ay certified troll o notarized troll. Umiiwas sila, mga kababayan, okay, na makalaboso sila later on. Ano sinasabi dito? Another government ID should be okay. So, ibig sabihin, ilang bilyon pa ba ang nanakawin ng mga hayop na ito para kayo ay kumilos? Yes, sabi ni Michael Bryan, 59.130 na ang peso to dollar. Kaya nga kawawa Pilipinas. Legal na illegal ang mga illegal. Only in Marcos administration, sabi ni Ted Cruz. Okay? So si Amy Marcos, yes, may troll din siya. Alam naman natin yan. So nakita niyo to, ang mga nilabas ni Maharlika dito, simula sa sakit ni Remulla, sa fraudster ni Tulfo, ni Erich Sylvester, sa pagiging addict ni Bangag. Ano pa ba mga kababayan?